Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa spotlight ng Shiba Inu na top 10 na craziest crypto stories of all time. Ayan. Ito raw yung mga kwento na parang pinagkaguluhan, 10 kwento na pinagkaguluhan ng karamihan hanggang sa ngayon. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Shiba Inu shares the top 10 most captivating stories in the crypto industry since its inception. Ayan, parang yung mga kwento na ito ay magbibigay po ng motivation. Yan, para sa mga nagko-hold ng Shiba Inu. Ayan, na-feature po ito sa kanilang 5th edition ng SHIB Magazine. Ayan. SHIB Magazine is one of the most amazing projects within the Shiba Inu ecosystem. Aside from distributing NFT covers to subscribers, the Shiba Inu team has continued to publish exciting contents, keeping readers glued to their screens every week. Kaya yan, kung gustong-gusto nyo pong nagbabasa ng mga balita tungkol kay Shiba Inu ay ayan, nandito po talaga si SHIB Magazine. Yan po talaga ang layunin nito kung bakit siya ginawa. Yan, yung magbigay ng lahat ng mga information, yan, mga gusto mong malaman, mga latest information, yan, developments. Yan, nandyan po talaga, parang newspaper po ito ng Shiba Inu. In the recently published 5th edition of the SHIB Magazine, the Shiba Inu team spotlighted the top 10 craziest stories that have happened in the crypto space since its inception. Kaya yan, ito po yung 10 na craziest stories daw na nangyari nitong mga nakalipas na ayan, mga performance ni Shiba Inu. Yan, syempre ito yung magagandang mga pangyayari. Yan, yung una po rito ay teenager becomes a millionaire from $1,000 Bitcoin investment. Yan, biruin mo naman, isang teenager yan, batang-bata pa yan. Ay nag-invest lamang po siya ng $1,000 na Bitcoin. Dito po kay Bitcoin at naging siya po ay isang millionaire. Yan, hindi lamang po pala ito kay Shiba Inu. Yan, lahat po pala ng crypto. Yan. Top 10 ayan, yung mga top 10 na craziest stories na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies. Hindi lamang po pala kay Shiba Inu. And the craziest crypto story that made the number one spot of SHIB Magazine is how Eric Finman became the youngest Bitcoin millionaire at 19. Ayan. 19 years old ay naging milyonaryo na siya sa pamamagitan ni Bitcoin. Siya po si Eric Finman. As seen in the magazine, Finman invested $1,000 in Bitcoin when he was just 12 years old. At the time he received money from his grandmother for his college education, he went on to purchase 403 Bitcoin, valued at $2.8 million at the time of publication. Kaya yan, binigyan daw po siya ng pera ng kanyang lola para sa kanyang college education. Yan, $1,000. Pero yung kanyang ginawa, yan, 12 years old pa lamang po siya nung time na ito. Yan. Pero yung kanyang ginawa ay yung $1,000 na binigay ng kanyang lola ay pinangbili niya ng Bitcoin. Yan. Nakabili po siya ng 403 na Bitcoin. Kung saan ngayon ay nagkakahalaga na po ito ngayon ng $2.8 million. Winklevoss Brothers. Yan. Tyler and Cameron Winklevoss became famous in the crypto space for the launch of Gemini, one of the leading centralized exchanges in the US. Yan, magkapatid po sila. Ayan. Boss become the brothers. Ayan, brothers. Dito ko pala nabasa, magkapatid sila. Notably, Winklevoss brothers became famous in 2004 after they sued Mark Zuckerberg, alleging that the Facebook boss stole their ideas that birthed the social media platform. Ayan, sino bang nakapanood ng yung palabas? Nakalimutan ko na yung title. Pero yan po yung kwento tungkol kay Mark Zuckerberg. Ayan, kung saan ay yung kwento ay ninakaw daw po ni Mark Zuckerberg yung ideas ng Winkle Brothers. Kaya yan, yung Winkle Brothers na ito ay yan po, sila po yung
nagmamay-ari ngayon kay Gemini. After a multi-year legal battle, they agreed to a settlement with the twin brothers receiving 20 million cash and Facebook stock worth $45 million. Interestingly, they invested $11 million from the cash into Bitcoin, acquiring the asset at $120 apiece. Their 91,666 BTC later grew to a whooping $641 million. Kaya yan po yung nangyari sa kwento nila. Kasi kinaso po si Ginoong Mark Zuckerberg dahil dito sa Facebook. At ayan, nagkaroon po ng settlement. Yan, nakatanggap po yung magkapatid ng $20 million na cash. At saka maliban po dyan ay 45 million na stock kay Facebook. At ang ginawa po nila ay nag-invest po sila ng $11 million dito kay Bitcoin. At nabili po nila ito sa presyo noon na $120. Yan, ang kada isang Bitcoin. Murang-mura yan. Kaya nakabili po sila ng 91,666 na Bitcoin noon. At ngayon ay lumago po ito. Tumaas yung kanyang value at naging $641 million. El Salvador accept Bitcoin as a legal tender. Ayan, ito naman po yung bansa, si El Salvador. Na-content po natin yan. The crypto community will always remember how El Salvador passed a bill in 2021 that saw the country adopt Bitcoin as a legal tender. El Salvador did not just adopt Bitcoin as a legal tender, it also purchased huge amount of the asset class. Yan, nung nakalipas na balita ay yung hold po ng El Salvador na Bitcoin ay in profit na po sila. Ayan, makikita na po sila, kaya tuwang-tuwa po sila. Ayan, maganda sigurong pumunta rito sa bansang El Salvador. Ayan, basta meron kang Bitcoin. Kasi legal tender na po yung Bitcoin sa kanila. Ayan. Kaya, ayan, magandang pumunta dyan sa El Salvador. Most successful crypto trade. For the fourth craziest story, Shiba Inu spotlighted how a crypto investor turned a meager investment of $8,000 worth of SHIB into a whooping $5.7 billion. The interesting part of the story is that the investor achieved this feat in a roughly 400 days. Ayan. Nandito naman si Shiba Inu. Isang investor ang nag-invest naman ng $8,000 at ito po ay naging $5.7 billion. Yan, sobrang laki po niyan. Billion po yan, hindi po yan milyon. Ayan, ang laki. At maganda raw po rito, yung talagang interesting part daw ng kwento na ito ay na-achieve po niya ang pagiging isang bilyonaryo. Yan, sa loob lamang ng 400 araw or 400 days. The investor used the dollar cost averaging technique to accumulate 103.3 trillion SHIB from August 1, 2020 to February 2, 2021. Kaya yan, ginamitan daw po niya ng dollar cost averaging technique. Alam naman po siguro natin yung technique na yan. Napakalumang technique pero napaka-effective. Although the investor sold some of the tokens, the user still held substantial funds in the 2021 bull market. By October 2021, when SHIB spiked to an all-time high of 40 digits 8, the user held 70.17 trillion worth of $5.71 billion. Kaya yan, ang tindi. Bilyonaryo. CryptoKitties. Shiba Inu included tales of CryptoKitties in its top craziest crypto stories, highlighting how investors splashed a whooping 117.7k or 117,000 worth of Ethereum to acquire these virtual cuts. Kaya yan, sinama po itong si CryptoKitties. Ayan, sa top 10 craziest crypto stories na ito. Kung saan ay isa pong investor ang nag-spend ng ganito kalaking amount ng cash para lang bumili ng mga virtual cuts dito kay Ethereum. Ayan. Craig Coppel's life on Bitcoin. The leading Canine team crypto project spotlighted Becky and Austin Craig, who went on an adventurous experiment in 2013, dubbed Life on Bitcoin. The newly wedded couple traveled to various parts of the world for 90 days, making payments for goods and services using only Bitcoin. Ayan. Ito raw po yung dalawang mag-asawa na nagkaroon ng challenge sa kanilang adventure. Ayan, adventure experiment po ito. Adventurous experiment daw noong taong 2013. Ayan, Dub Life
on Bitcoin. Yung kanilang adventure na ito or challenge ay gagamit lang sila ng Bitcoin yan sa kanilang pagta-travel at wala nang iba. Kaya yan, 90 days for ito yung kanilang challenge. Yan, lilibutin nila ang iba't ibang yan, parts, bahagi ng buong mundo gamit lamang ang Bitcoin. Ayan, medyo noon, mga taong 2013 ay hindi pa gaanong accepted yan or hindi pa gaanong wala pang gaanong adoption bilang payment ang Bitcoin noon. Yan, kaya mukhang mahihirapan po sila. Crypto-friendly cop converts his annual wage to Bitcoin. Ayan, isa namang police. Unlike the typical cop story, Tony Va, a Kentucky police officer, requested for his annual salary worth $54,000 to be paid in Bitcoin as far back as 2013. The decision later paid off as Bitcoin appreciated by a staggering 5,300% following the widespread adoption of the asset. Ayan. Isang pulis na mula sa Kentucky, yan ang nag-request na yung kanyang kada taong sahod ay na $54,000 ay ibabayad po sa kanya ay Bitcoin. Yan, yun ay nangyari pa. Ito pa ay nag-umpisa noong 2013. Kaya yan, habang tumagal ay nag-appreciate or umangat ang market price ni Bitcoin at nagkaroon siya ng 5,300% na gain or kita. Yan, 150 million yan, euro po yan worth of Bitcoin lost forever. Ayan, ito naman, nawala yung Bitcoin. Sayang po yan, ang laki pong halaga yan. Shiba Inu recounted how an early Bitcoin investor lost his hardware wallet containing a whopping 150 million euro worth of BTC. The wallet owner misplaced the storage device containing the funds after cleaning up his storage room. All efforts to recover the device from the trash site were futile. Yan, kawawa naman po na misplace niya yung kanyang storage device. Yan, kung saan ay dito po niya linagay yung kanyang asset. Yan, nawala yung kanyang 150 million na euro. Yan, siguro ngayon ay baka higit pa yan sa 150 million na euro. Kawawa naman po siya. 10k na Bitcoin for 2 pizza. Ano yan? Alam ko po yung kwento na ito. The craziest crypto story of all time would not be complete without the tale of how an early Bitcoin investor, Laszlo Hanyecz, splashed a massive 10,000 units of BTC on 2 Papa John's pizza on May 2022. Kasi ganyan po, 10,000 na Bitcoin yung kanyang pinambayad dito sa dalawang piraso ng Papa John's Pizza noong May 22, 2011. Kasi murang-mura pa talaga yung presyo ng Bitcoin noon. Hanyecz made history and the crypto community will always remember him for being the first person to use Bitcoin as a medium of exchange in a commercial transaction. Consequently, May 22 is set aside as the world's Bitcoin Pizza Day. Ayan. Siya raw ang dahil sa kanyang ginawa, dahil sa ginawa ni Hanyecz na pag ginamit niya si Bitcoin na pambayad para sa pizza ay yan na nga, siya yung binansagan na kauna-unahang tao na gumamit ng Bitcoin bilang isang medium of exchange sa isang commercial transaction. Maliban dyan ay yung May 22 na ito, kung kailan po siya bumili ng pizza, ay binansagang World's Bitcoin Pizza Day. Yan, 1 million digital potato. The story of a crypto enthusiast who paid a huge sum of digital potato during the NFT frenzy resurfaced in the SHIB magazine. According to Shiba Inu, the anonymous user splashed a massive $1 million on a digital portrait of a potato, leaving everyone stunned. Ayan. Kaya yung crypto enthusiast na ito ay sobra sigurong parang gustong-gusto niyang parang may dahilan po siguro ito kung bakit yung portrait ng isang digital portrait ng isang potato ay binili niya ng $1 million. Ayan, NFT po ito. Ayan, NFT na digital portrait ng isang potato. Patatas po yan. At ayan, nakakapagtaka at bakit siya nag-spend ng $1 million dito. Kaya marami po talagang nagulat. Ayan. Kaya yan nga,
ang 10 craziest na crypto stories of all time na hindi po makakalimutan ng lahat. Kaya yan, kasi kakaiba po talaga yung mga kanilang mga kwento. Ayan, may nakakatawa, may kahanga-hanga, ayan, at may nakakalungkot. Ayan, yung nawala po yung kanyang storage device. Ayan, sobrang nakakalungkot po yan. Ayan, nakakatawa naman yung ayan, nakakagulat. Ayan, kahanga-hanga. Ayan, yung mula sa mga maliliit na investment ay kumita po sila ng malaki. Ayan, $1,000. Tapos naging millionaire po sila. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.